Ngayon pong araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ni San Juan de la Cruz, isang pari at pantas ng ating simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkalubong kami ay makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon, hindi tumatanggap ng tayo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng bilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin. Magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon, ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin. Sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas
ililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyo pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Mabiyaya po at magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga ng ating Facebook Live Mass, ito ho sa ating parokya ni Poong San Jose sa San Jose, Batangas. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong gabayan ng ating mapagpalang Diyos. Bagong umaga, bagong pag-asa, bagong biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung pagkagising ay ito na naman, panibagong problema na naman. Naku, ito na naman, no? Malamig pa man naman ang panahon, ay habang papalapit na naman palapit ng Kapaskuhan, ay nararamdaman ho natin ang simoy ng hangin. Palamig ng palamig. Kahit ho ang tubig ay palamig na ng palamig. Kaya yung iba siguro sa inyo ay sa pagmamadali ay hindi na nakaligo. Wala naman yung problema. Ano? Ay ako nga ho ay kanina ay wala pa hong heater. Ay talaga naman dalas-dalas eh. Di niya yata nakuskus ang mukha sa sobrang lamig. At ngayon nung araw na ito ay kung mapapansin ho ninyo ay may bumasa na ang gospel po natin. Siya ho ang ating bagong makakasama dito ho sa ating community, si Reverend Joe. Sa Hundikon, mga ilang buwan na lamang ho ay magiging pari na.
Yan. Kaya kami hong tatlo ay nadagdagan na naman ng isang magandang lalaki. Yan. Kita-kita naman ho ninyo, ano ha. At ngayong araw na ito po ay pinagdiriwang ho natin ang kapistahan ni San Juan de la Cruz. Ang common name ho natin pag hindi kilala ay si Juan de la Cruz. Ay tunay naman ho ang pangalang Juan de la Cruz. Sino ho ito si San Juan de la Cruz? Siya ho ay isang pari. At sa pagiging pari ho niya ay talaga seryoso ho siya sa kanyang pagkapari. Talaga naman yung kanyang pagmamahal sa Diyos ay inialay ho niya ang kanyang buhay hanggang sa makilala ho niya sa Saint Teresa of Avila, na kung saan ay ginawa ho siyang confessor, advisor. At doon nga ho sa kanyang kongregasyon na kinabibilangan ang Carmelite Order ay nakita naman ang mga miyembro, yung ibang miyembro ay very lax. Parang hindi ho seryoso sa kanilang religious life. Kaya ho napilitan ho silang humiwalay at magtatag ng isang panibagong congregation order. Ang tawag ho ay Discalced Carmelite Order. Kaya ho discalced, ibig sabihin ay without shoes. At marami ho itong libro sinulat si Saint John of the Cross. At ang isa ho sa mga gandang sinulat ho na yun, The Dark Night of the Soul. At nais ko hong ibahagi sa inyo yung isa sa magandang sinulat ho niya, isang pataga. Ang sabi ho niya ay, in the twilight of life, God will not judge us on our earthly possessions and human success, but rather on how much we have love. Sa madalit sabi, hindi itatanong ng Diyos at hindi ho tayo husga ng Diyos ayon ho sa ating itsura. Ikaw man ay walang kilay, basta ikaw ay nagmamahal, hindi husgahan ka ng Diyos kung ano ang iyong trabaho, kung ano ang iyong profesyon. Hindi ka husgahan ng Diyos kung ikaw ba'y naging successful sa buhay na ito. Sapagkat sa panahon ho ngayon, minsan na naging priority ng tao ay success, success, success. Padamihan ng ari-arian, padamihan ng sasakyan, padamihan ng bahay, pati asawa ay padamihan na rin. Ay baka sinasamba na ho natin ay success. Baka ay sinasamba na ho natin ay pera. Aba, ang tanong lamang ng Diyos ay ikaw ba ay nagmahal? Doon nga ho sa ibang malapit ng mamatay, lalo kita mga magulang ay laging sinasabi ay, naku, kawawa naman ang aking mga anak. Ay ako'y mamamatay na, ay wala mo lang ako maiipamana na ari-arian. Teka muna. Hindi lang naman ang usapan hindi pamanang ari-arian eh. Hindi ho ba't napakagandang ipamana ng pagmamahal sa mga anak? Kahit ikaw ay wala na, nagmamahalan pa rin sila at nagmamahal sa ibang tao. Yan o, magandang pamana. Ay yung iba noon sabi, ay wala nang minana na material na bagay. Ay mayroon naman pala. Sa dinami-dami naman ng mamanahin, ay sakit pa. Ay namumroblema at walang ipamamana. Hindi ba't napakagandang ipamana ng pananampalataya? Ng faith. Priceless ho yan. Hindi yan mababayaran. Oo, magandang pamanang edukasyon. Pero yung magandang pag-uugali, yan ang napakagandang may pamamana natin. Ay, sa inyo ho pala, sapagkat wala naman akong anak. Huwag tayo mamroblema. Sapagkat yan ho, ang magandang sinabi ni San Juan de la Cruz,
in the twilight of our years. Sana ho, yung ating puso ay hindi lang nakalagay sa ating dibdib. Sana ho ngayong puso na yan ay hindi pusong bato, hindi pusong manhid, kung hindi pusong marunong magmahal. Sa atin hong ebanghelyo ay ipinapaalala ho sa atin ang salitang walk the talk. Narinig niyo naman ho yung kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Maliwanag ho sa ating narinig kung sino ang sumunod. Yung una na nagsabi na ayaw pero sumunod. At yung ikalawa na nagsabi na oo pero hindi sumunod. Well, ganyan naman ho tayo minsan eh. Yes ng yes, pero hindi naman ho natin ginagawa. Ay, yung iba sa inyo nagagalit sa asawa. Umuo ka ng umuo, hindi mo naman ginagawa. Kahit sa inyong mga anak, nagagalit kayo. Oo ka na yung oo, hindi naman yung ginagawa. Ay, ako nang bahala din yan. Ay, sige, gagawa ko ng paraan. Pero wala din namang nangyayari. Walk the talk. Ngayon ho ay yung mga nagnanais na maglingkod, hindi lamang ho dito sa ating bayan, sa buong Pilipinas, kanya-kanya ng papugian. Kanya-kanya na ho yung mga punta, nanliligaw. Ang dami niyang mga salita. Ay di kayo na ho kikilatis. Ay baka pagdating ng dulo, ay no. Ay yung iba ay pangako sa Diyos na pag gumaling ay maglilingkod sa simbahan, makaraos-raos lang ika, magbibigay sa simbahan. Ay yung iba ay naumako na sa akin na magdodonate sa simbahan sa bubong. Aba, ay hanggang ngayon ay wala pa eh. Patapos na rin isang bahaging are, ay wala pa rin eh. Ay para naman ho sa inyong kaalaman, aba, ay ang simbahan ho ng San Jose, ay isa ho ito sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ang atin nung simbahan, abay, bakit kanyo ho? Aba, ay pagpasok ho ng ikakasal, ay pagdating ho sa altar, ay buntis na eh. Ay, ganun ho kalaki yun. Ay, yan ay mga naako. Yan. Ay, salamat naman dun ho sa mga nagpauna na, sa mga nagbigay na. Yung iba nga ho ay magpabanggit ang pangalan. Ay, maraming salamat po sa inyo. At yun hong punto pa ng ating ebanghelyo ay yung tinatawag ho nating integrity. Sabi nga ho ni C.S. Lewis ay ito, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Eh, ganyan naman ho tayo minsan tao eh. Alam mo ninyo, pag may nakatingin, ang galing-galing ho natin. At gusto ho natin tayo pinapalakpakan. Ang gusto ho natin ay talaga naman tayo pinupuri. Pero yung integrity, kahit walang nakatingin, aba, gagawin ho niya yung tama. Kaya dito sa dalawa, sino yung may mas integrity? At may kilala ho kayong tao na ganyan. Hindi pa lamang ako nagsasalita, ay alam na niyo kung may integridad ang taong iyan. Ay may mga tao naman na kahit anong sabihin mabubuti, ay alam naman yung walang integrity. Yung ka na may paniniwalaan ninyo, ay di ho ba't hindi naman? Kaya mahalaga ang integridad ng tao. May nakatingin man o wala, patuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan at tama.
Red. Kadalas ay hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hilingin natin sa Diyos Ama na loobin niyang malaman natin ang Kanyang kalooban at matupad natin ito. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay at sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at namimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangakong aming binibitawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mula sa katastamos mo ang pagkalang para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha tungayan mong aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan. Ipagalo mong aming pagdiriwang namin sa magpapangasakit ng iyong anak, ay aming matular at aming maganap sa pamamagitan niya kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ko ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na kinahang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok na kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama ni puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisan na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't
sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugoon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, nagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francis ka na naming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparehan. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, ni San Juan de la Cruz at ng lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala.
ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Maminamahal kong mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagalob mo ang paghahing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siya magbunsod sa amin upang pagmalasakitan lahat para matubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ating misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.